Hello and good day. Welcome to my vlog. Sa edition ngayon, meron tayong HP Inktank 315. Ayan, makikita nyo sa video. HP 315, ang problema niya is a print head or cartridge error. So, meron nag-error ditong icon. Ang tinutumbok niya is yung tricolor. So, ang una muna natin gagawin is i-check ang printer head. So, kanina natingnan ko yung printer head. All good naman siya. Napakaganda naman. Mukhang bago. Ayan Tapos, pinaghinalaan ko dito, tinanggal na nila o pinalitan na to nilang bago dahil sa dito, meron siyang yan, makikita nyo yung warranty 2024 pa. So, last year or bago lang tong bili, tapos pinalitan niya, then ayaw pa rin ma-detect. So, ngayon, kung sa ganyang sitwasyon, ang ating gagawin dyan is mag-isolate tayo sa PCI carriage board. Ito, meron akong extra dito. Isubukan nating palitan kung gagana ba. Pag gagana siya, mawala ang error dito, hindi na nagbi-blink. So, ito ang sira sa kanyang printer. So, ang pangalan nito is PCI carriage board. So, ang gagawin muna natin is i-isolate muna natin yung sa kanya. Palitan muna natin at ipa-detect natin yung printer head. Pag ayaw pa rin, so definitely the printer head is defective. Okay, buksan na natin. Umpisahan ko ng buksan. So, wag kalimutan yung screw natin, palaging Torx screwdriver kasi pag HP ang ating gagawin, Torx screwdriver size T10. So, ayan, 4 na screw dito, 2 dito sa harapan, 2 naman sa taas. Dito banda, 2 dito. Pagbukas, para di kayo malito kung gusto niyo ng kayo na ang magbukas. Parking na lang na diya kaya sama na. Daot mag-ECU. Wa naman na siya kuhan. Wa gagamit. So ayan, off muna natin. Tapos iangat. Ayan. Angat natin, remove yung mga flex cable, 2 po yan. Scanner at saka itong power button. So ayan, bumabackflow pa yung mga ink nila. So mamaya ating gagawin ng paraan. Gawa ng para natin. Madali lang yan. Meron naman tayong tools dyan para dyan. So, ang location nitong PCI carriage board, dito banda ito. I-remove muna natin itong printer head. Ayan. And then, so, meron pa tayong pang sungkit. Unang gagawin natin is i-remove muna natin yung flex cable or encoder strip. Then, i-remove natin itong puting ito. So, pag remove niyan, ito, meron siyang locking mechanism dyan. Ito. Nakikita nyo dito. 1, 2, 3. Tatlong yan, lock. So, pero nasa ilalim So, unahin ko muna to dito banda. Iangat. Tapos, iangat din dito. Diba? Ito na yun. Yung tatlong sinasabi ko. Nakita nyo yung 3. Yan. 1, 2. Sila yung naglalak. So, iangat nyo lang to. Tapos, pagkatapos angat, pag ganun. So, next gagawin is ito. Tanggalin muna natin. And then, itong kanyang contacts. I-remove natin dito. Yan. And then, iunahin nyo itong dito banda. Ito, yung flex. Trailing flex. Iangat. So, naangat na siya. So, meron siyang mga parts dito. Yan. Huwag nyo itong iwala. Kasi may purpose yan. And then, i-remove natin dito sa i-remove muna natin itong main board. I-remove muna natin itong board para easy access. Okay. Then, remove. So, kukunin natin ito, i-remove muna. Yan. And then, yung ferrite, tanggalin mo yan. Lang. So, okay. So, remove na natin yung ferrite. Pwede natin itong tanggalin. Yan. Tanggal na to. Next is, dito banda, tanggalin nyo to. Meron lang locking mechanism sila na simple. Then, dahan-dahanin natin pagtanggal. Naka-tape yan. Yan. Ingatan nyo tong blue na to. Wala kayong pampalit. Pwede naman may tiban yan. Pero downtime na. So, ngayon, yan. Diba? Nakuha na natin. So, muna natin. Tingnan tong kumpara natin. Palitan natin ito. Ito, i-assess muna natin dito. Hindi muna natin to i-final dahil testing lang naman to. Kung sakali hindi gagana, madali lang tanggalin. Teka lang wala ako ng bangko. So, ibalik na natin tong tinanggal natin. Ito, unahin nyo to. Ayan. Unahin nyo tong chip na yan. So, iangat nyo ng konti to. Nagsisilbing spring po siya.
siya po ang magiging spring dito. So, iangat nyo to. Pag ganyan. Tayo lang. So, pag ganyan, ilagay nyo dito. Tamad kasi. Ayan tayo. Yan ang mangyari pag tamad. Kaya to, nagawa ko na to ilang beses. Lang natin. Una yung puti. Nagsisilbing spring. Tapos ito, isunod nyo. Wala, baliktaran lang to. Parehas lang naman yan. Pwede magkabaliktad yan. Walang polarity kung sa dairy current pa. Kasi parehas lang. Tapos ilagay nitong carriage. Kasi, then, diba? Lagay natin ng maayos. Sit in ng magandang pagkakasit in. Diba? Sit in na. So, ito, ipadaan muna natin sa ilalim. And then, yan. Saglit. So, ilak muna natin ng temporary kasi meron kasi siyang sensor. Hindi maganda ang tama. Sira niya yung board natin. And then, padaan muna natin sa ilalim for temporary. And then, dyan. And then, iangat muna natin dito. Dito lang muna siya. So, ayan. Balik natin yung tinanggal natin. Ito. So, pagbalik, sitin nyo lang. Then, gano'n. May marinig kayo ng click sound. Yun na yun. And then, encoder strip. Ilagay nyo. So, ang paglagay nito, itong akin. Baliktad. Pwede. So, paglagay nito, yung walang gradient line dito sa kaliwa. So, dito muna. And then, padaan nyo sa sensor. And then, i-anklan nyo dito. Ayan na po siya. And then, sira ko to. Then, lagay ko na muna ang mainboard. So, dito banda siya. So, ito muna ang ating unahin. Ilagay natin kasi mahirapan tayong maglagay nito mamaya pag nakalagay na sa mainboard. Then, i-lock natin dito. Hey, good morning, hello. Yan. Saglit na. And then, i-lock muna natin. Mali. Ano natin dito sa screw. Then, down. Dalawang screw. So, mga peripherals. Ipanglagay natin to sa kanyang mga lagayan. So, connect lang natin to. Saglit lang to. Tika lang, di mas pasok. Diba? Okay na siya. Then, yung power. Then, try natin pagalaw-galawin. So, makagalaw naman siya. Ilagay na natin to. Sarado. Okay. Yan, pag ganyan siya. And then, ito, ilagay na natin yung scanner flex cable. Dahan-dahanin pag diin kasi masira natin yung flex. Wala tayong pampalit. Lang. Okay, ayos ang kanyang sitwasyon. Kalsuhan muna natin dyan para makita natin sa loob. Yan, ikutin lang natin itong camera natin. Reposition. Yan. So, ngayon, pa-power on na natin. Kung mag-on na siya. Yay. So, pag-ganon muna natin. Power on. And then, so, na-detect niya na walang printer head. Missing. Kasi nasa labas pa ang ating printer head. So, hanap muna natin to. Buksan natin ito banda. At gigit na siya. And then, yung mga flex cable. Ayan po. Okay. Teka lang. Power off muna natin. Mali ang pagkalagay. Yes. Ito, double siya. Ulitin muna natin. Okay. Check. Okay. Kalsuhan muna natin ang temporary. Okay. Then power on. Teka lang. Ito nga lang natin ito ilagay. So, ganyan siya. Power on ulit. Check natin. Hanap na tayo ng pangkalso na hindi masyadong mataas. Pwede na to. So, as you can see, meron siyang error. Buksan natin. Wala siyang printer head. So, lagyan muna natin ng printer head. Pagitnain muna natin. Yun, gumidna na. Open yung blue latch. Ilagay yung printer head. Kanina, may error siya kanina na tricolor. So, ngayon, tingnan natin kung ma-eliminate ba natin. Boom, diba?
Eliminate na natin yung error. So, confirm bago ang printer head. Hindi ko lang alam kung maganda pa ba ang quality niyan. So, inaccept niya yung PCI carriage board natin. So, definitely, ang PCI carriage board ang problema niya. Mag-print tayo ng self-test page. Self-test page or service page. So, may service page dito sa pag-perform ng service test page is pag ganun, hold nyo itong power button, pindutin ang cancel, i-release ang cancel, then i-release din itong power button. So, iilaw yan at mag-print siya ng self-test page or service page. Mas maganda. Antayin lang natin. Ayan. Ba na blink on blink siya. Wala nang error. Ayan. Makakaprint pa. O, diba? Print tayo. Uy. Problemado ang black. So, kapag-print tayo, wala nang error. So, definitely, PCI carriage board ang problem. Okay? Power off and inform si customer. Alright. Sana may natutunan kayo. Dito na lang magtatapos ang aking video. Na-solve na natin yung carriage PC board na problema, yung error na yun. So, hindi sa lahat ng panahon, mag-error siya ng cartridge ang problema or printer head. Meron din yung isa, PCI carriage. Hanggang dito na lang uli. This is Pwede Tips. Bye-bye.